rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, fresh na fresh at overload ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa din. So, yan. So, syempre, shoutout tayo sa mga kaibigan natin kung saan man kayong panig ng mundo na laging nakatutok dito sa Sam TV. Maraming salamat. Syempre, yung mga friends natin from America, Canada, ayan, sa Australia, meron din. At hindi lang yan, syempre, meron din tayong mga friends from Europe na nanonood din sa atin. At plus, syempre, may mga taga Middle East din. Marami sila. At saka syempre, sa buong Pilipinas. So, yun. So, kamusta naman? So, ako, syempre, pahinga tayo bukas kasi bukas ay Friday. So, I'm sorry, hindi ko naman yung iniisip. Ang iniisip ko kung ano yung mga pwede natin gawin bukas ng umaga. So, gusto ko mag-live. Eto na nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman nakakataas ng kilay dahil ay grabe, oo, pambato ng Thailand sa Miss Charm, ni-reveal na nila kung sino. Sa live nga ni Mr. Nawat, sinabi niya nga na ang ipapadala niya sa Miss Charm ay si Adele. Kaya ngayon kumakalat na sa social media na eto daw si Adele ang panlaban ng Thailand. Paano nga kasi yun yung sinabi ni Mr. Nawat? Wala pa man officially announcement, pero syempre galing sa bibig niya, natural. Di ba? Yun na yun. So ngayon, ang tanong ng lahat, so Cyril Payumo o obra ba sa galing ni Thailand? Nako, ang lakas ng Thailand, no? Meron silang Oppo, nanalo sa Miss World. And then ngayon naman si Vina sa Miss Universe ang ilalaban nila. Tapos ngayon naman sa Charm, ayan si Adele. Talagang marunong talaga silang pumili ng magaling na kandidata, no? Na alam mo yun na pwedeng magpanalo. Diyos ko, si Adele nakita ko in person, sobrang antangkad, tapos beauty queen materials talaga. So parang feeling ko magugustuhan talaga siya ng Charm Organization. Pero sa kudaan, medyo doon to mahihirapan kasi parang feeling ko pasatay siya eh. But kung Thai naman siya, magdadala pa siya ng translator. O, di ba? But naniniwala pa rin ako guys na malaki pa din ang laban ni Cyril Payumo dahil si Cyril Payumo kung ganda talaga ang pag-uusapan ay face card talaga. Maganda si Phuket pero mas parang gusto ko yung beauty ni Cyril talaga. And then yung height saka yung performance. So alam naman natin si Cyril Payumo, Diyos ko kung pasarela ang pag-uusapan, magaling. Kung ikukumpara ko yung performance ni ni Adele at saka ni Cyril, parang feeling ko mas bongga si Cyril. Oo, kasi yung nagpasarela noon si Cyril doon sa Miss Universe Philippines, in fairness, yung energy nandoon. And then of course, well-trained to. Ang tanong, si Cyril ba ay naghahanda ba para talaga sa Miss Charm? Kasi ayun nga, di ba, balita nga ngayon na parang tumataba si Cyril at ayun nga yung wino-worry ng mga kababayan natin na parang sabi niya gano'n ay sana daw magpapayat. So ako naman parang pagpapapayat siguro yan kapag dumating na yung competition. Height, parang feeling ko, parehas sila ng height, parehas silang matangkad. So, kakabog ang pambato natin. Beauty, and then performance. Kaya lang kasi, yung kapayatan kasi ni Phuket, saka yung height at styling neto, panalo. So, parang feeling ko, lamang siya pagdating sa styling kasi talaga namang kabog naman talaga yung styling ni Miss Phuket pag nag-makeup na to at kapag umeksena, ay nako, nakakatakot, di ba? Isipin mo na lang, doon nga sa Miss Universe Thailand, kung maka-eksena siya, wagas eh, at nakikipagsabayan talaga siya sa mga magagaling. So, ang iniisip ko, baka kumabugto pagdating nga doon sa Miss Charm. Pero syempre, sabi ko nga, magtiwala lang tayo lagi sa pambato natin kasi
alam ko naman na pinaghahandaan din nila 'to. So, ano pa yung pagiging powerhouse natin kung katatakutan natin yung mga kalaban nila, 'di ba? So, dapat hindi tayo matakot sa kanila, dapat maging handa, gano'n. Maging handa lang tayo kasi parang feeling ko nagiging panalo lamang kasi ang Thailand dahil sa styling talaga ng mga kandidata nila sa social media pasabog, gano'n. Yung parang grabe talaga yung mag-makeup, yung paano sila damitan, ang gaganda ng mga ginagamit nilang wardrobe. Ayun talaga, doon talaga sila mas parang napag-uusapan at mas napapansin talaga. Pero kung ang kandidata natin, kung pag-uusapan yung performance at saka pag-uusapan yung galing talaga kung paano to mag-compete, syempre iba pa rin talaga yung candidates natin at kaya talaga ng kandidata natin makipagsabayan. So doon lang ako nawo-worry talaga sa mga pinasusuot, sa kung paano yung styling. So ayun, napag-iiwanan tayo sa part na yon. But for me, kung pagtatapatin si Cyril at saka si Adele, malakas si Adele in terms of siguro dahil yung ingay nila, the way kung paano sila damitan, paano sila ayusan, pero performance parang feeling ko kayang-kaya to ni Cyril Payumo, lalo na kung ganda din naman ng katawan. So ayun nga lang, medyo tumataba si Cyril, but I wish na sana si Cyril ay syempre mag-ano siya, magpapayat para mas makita mo pa na alam mo yon na kumabog pa siya ng bonggang-bongga. Beauty, alam ko maganda si Phuket, lalo na morena siya. Pero parang feeling ko yung ganda ni Cyril ay nako, kakabog. Oo, yung beauty na meron si Cyril, kakabog. Sobrang nakaka-excite, no? Dahil sa grabe, talagang tinatapatan talaga ng Thailand yung mga pambato natin. At parang feeling ko mas lumakas yung kumpiyansa nila dahil nananalo nga sila ngayon sa international pageant. Like example, Miss World, di ba? So kaya din nilang manalo sa nakapanalo na rin sila ng mga Miss Aura, Miss Tourism, yung mga tipong ganon. But for me, kaya pa rin ng kandidata natin na pumalo at sumabay sa mga kandidata nila. At ayun nga, tulad na sinabi ko, wala tayo dapat katakutan kasi parang feeling ko ang pambato natin ay talagang bongga. So, talino. Magaling din naman si Cyril pagdating sa comm skills. So, medyo yun lang talaga yung medyo parang kailangan paggandaan talaga ni Cyril sa competition, yung kanyang communication skills dahil ayun yung importante na kailangan yung pagtuunan ng pansin para mas mapansin pa siya at mas manalo ng bonggang-bongga sa competition. So, ang tagal ni Cyril hinintay to, mahigit 2 taon, magtatatlong taon, tapos biglang, 2 taon lang naman. Kung matutuloy ngayong taon na to, pero kung mamumove pa yan, Diyos ko Lord, 3 taon na. So, yun. So, parang feeling ko, si Cyril naman ay handa naman. So, ngayon hindi natin nakikita si Cyril, no? So, parang nananahimik si Cyril. Baka siguro pinaghahandaan niya na yung magiging laban niya. Wala pang announcement kung kailan magaganap ang Miss Charm. Pero alam naman natin noong last year, December nila to na-push. Sana ma-push din nila ngayong taon na to ng December. Di ba? So, para alam mo yon na para makonsistent na nila, wag na sana silang lumagpas ng December, utang na loob naman Miss Charm. Kawawa naman yung mga candidates na naghihintay sa pageant. Ang iniisip ko kasi baka mamaya sa 2026 January na siya gawin. So I hope na sana ma-push talaga nila to ng December. And then tingnan natin kung ano ang magiging eksena ng pambato natin at ng syempre pambato ng Thailand. Oo, yun. Kung sino magpe-penetrate talaga sa kanila ng bonggang-bongga. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, sino nga ba ang magpe-penetrate sa kanila hanggang sa dulo ng kompetisyon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. And then, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, yun. So, syempre, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.